every periods is nagkakaroon tayo ng mass extinction kasi nga nagkakaroon na tayo ng ah, tawag na food chain. Ayun, yung kasi nga hindi naman mabubuhay yung isang organism without its food. And we have an even more broader or complex more food chain within food web. So that's why kasi nga kapag continuously nagkakaroon ng food chain na kapag tumaas yung dami ng isang organism, ibig sabihin nun is in the given time, possible na ma-extinct din yung mga kinakain nila. So, dapat mahalaga yung that time is kailangan magkaroon ng balance sa ecosystem natin. So, ganun kahalaga yung balance dapat. So, kaya kung titignan niyo sa history natin, madaming mga mass extinction nangyayari. It could be because of that process nga in a given time and also yung mga other events pa. So, yun po. Next, we have the end of next era is the era of dinosaurs. Dito na nag-exist si dinosaur po. Era. Again, Mesozoic era. Mesozoic tayo. So, nahati siya into 3 periods po. The Cretaceous, Jurassic, and Triassic. Ito mas luma to ha, pagaling sa baba. After no, nagkaroon din ng mass extinction pagkatapos ng Paleozoic era. Ayaw mag-next. Ayun. Pagkatapos ng Paleozoic era is nagkaroon din ng mass extinction po. So, that's why yung lahat ng mga organism dito, and as example, yung mga swamp, first reptiles, may konti na lang na naiwan. Kasi nga, mas laganap na dito yung food chain na tinatawag natin. So, dito tayo sa Mesozoic era. The age of dinosaur, mas kilala siya sa age ng dinosaur. So, unang-una, Triassic period. So, dito nagsimula yung creation ng pinakaunang bird. So, sa pinakaunang bird was originally expected talaga originated from a reptile. Yes, dinosaur is a reptile. Yes, ang pinakaunang bird is a dinosaur. So, mas kilala siya ang tinatawag na Archaeopteryx po. So, doon nagsimula yung pinakaunang bird as a dinosaur. So, and also, meron din tayong tinatawag na Morganocodons. Ako naglagay na nito. Morganocodons. Siya naman yung pinakaunang ancestry ng pinanggalingan ng mga mammal. Dito tayo, nagsimula. Morganocodons. So, etong mga diversification nangyayari dito from amphibians into reptiles, into birds, into uh, into animals, nangyayari siya in a natural processes. Kasi nga, continuously nagbabago yung environment natin. So, yung isang organism is continuously din siya na nag-diversified or nag-mutate. So, continuously nag-change siya. So, kaya, isa lang yung origin natin. Tama yon. So, nanggaling tayo sa ah, sa isang origin kaso nag-diversified lang tayo. So, yun po. So, Triassic. So, dito nag-start yung pinakaunang dinosaur, of course. Triassic. Kung next we have the Jurassic. Kasi nasa movie naman to, obviously, Jurassic World is a reign of dinosaurs. So, the reign of dinosaur. So, puro dinosaur na lang dito. So, mas dumami sila. So, ganito, ganyan. Difference of dinosaurs. Yung dinosaur na nalipad. Kasi di ba mayroong mga T-Rex, Archaeopteryx, ayan. So, madami pang mga dinosaur na malalaki yung bibig. Ay, dinosaur na maliliit. So, dito siya, nag-diversify yung mga dinosaurs sa Jurassic World. Jurassic World. Jurassic period. So, next of that is the Cretaceous. Dito is yung mga dinosaur is lalo silang dumami. Opo, since diversified na nga siya sa Cretaceous, mas marami na. Hindi lang yung dinosaur yung mas dumami dito. Sa mundo ng mga animals, nag-exist din dito yung mas nag-diversify din yung mga plants. So, hindi lang nakalagay dito, mas dumami na yung mga types of plants din. So, pero
By the end of this period is nagkaroon din na another mass extinction. Eh, siya lang yung second ha. Ito yung sinabi ko sa inyo. Tama yung sa history na nawala, na-wash out yung mga dinosaurs because of the entrance of the asteroid. Yes, asteroid talaga yung ginamit na term dito. Ibig sabihin, sobrang laking rocks or space rocks. Hindi siya meteoroid na kagaya ng sinabi ko sa inyo that space rocks once it enter, ang tawag natin is meteoroid na siya. Pero ang ginamit sa history talaga sa book is asteroid. So, ibig sabihin, literal na sobrang laki niya, gigantic level. So, because of that, it results to largest mass extinction in the history. Ikaw ba naman, papasok dito yung asteroids coming from space. Hindi siya basta-basta natutunaw kasi nga sobrang laki. Then, wash out or mas nung dumating siya sa lupa, so basically it create a shock wave din. So lahat na nangyari, earthquake, tsunami, lahat na flooding, so anything, lahat, iba ba naman, mabubuhay ka pa sa that time. So automatic, uh, ma-wash out na yung mga dinosaurs. So yun po. Next, we have, saan na tayo? Yes, dito na tayo sa next na pinaka period na era, we have the Cenozoic. Dito tayo na era belong ha. So, nahahati na siya into periods, epochs, and ayan. So, nahati siya. Ito yung nasa history niya na itong mga Mayan era period. So, ito so hiwalay na to pero dito lang tayo magfo-focus. So, kadalasan ito lang yung mga tinatanong ni area na to. Saan tayo belong? Cenozoic. Saan tayong period? Quaternary. Saan tayong epoch? Holocene. So, yun po. Kadalasan na tinatanong. So, ito po. After nun, nagkaroon nga ng max extinction, then nagkaroon na tayo ng mga primates or yung mga pinanggalingan natin. Mga Pulgatorius, ito yung parang family ng mga unggoy-unggoy na alam natin. So mga theory ni Charles Darwin. So, if we are sure with that, so dito natin matitrace up. So, ayun, pakibasa na lang. So, next tayo, focus na tayo sa geologic time scale. And sorry, dito tayo sa video. Please, I highly suggest na kung gusto nyo curious kayo kung ano pagkakasunod-sunod, please watch this links po sa baba. So, next is, this one is a different lesson na. So, next module is identifying the hazard caused by geologic events and hydrometric events. So, hazards po. So, we are done with the histories po. More on pa-history or yung pure concept. But this one, nakafocus na tayo sa present. So, ibig sabihin yung mga hazards na related sa Earth. So, pag sinabi natin hazard, a phenomenon caused by natural or human force which poses threat in human animals and properties of environment. So, point of view or kung baga, kung nakakaabot pa kayo, pinapanood nyo pa to, so magkakaroon din kayo ng DRRM subject by next quarter po. I'm not sure, but I guess ako pa rin po yung maging teacher niya. So, dito tayo, pinaka-focus na yung mga timely events po na related sa Earth yung cover ng DRRM natin na subject. So, including this topic. So, hazards. So, kung nakikita nyo, meron tayong tinatawag na hazard map. Not sure kung kaya nyo i-zoom, wait, kung kaya ko i-zoom. Ay, hindi pa. So, ito yung tinatawag natin hazard map. Hazard map ng Pilipinas. So, meron tayong ito or national hazard map. Sa bawat region, sa Luzon, sa Visayas, Mindanao, may mga hazard map din yan. Then every cities, mayroong localized level ng hazard map. Dito tayo mag-focus. Earthquake intensity. So, in earthquake intensity, nasusukat siya by means of modified Mercalli scale. Kung napapansin nyo, itong red, kung napapansin yung mga, yan yung mga areas na very mataas yung degree or pinakamataas na makaka-experience ng earthquake, intensity ng earthquake. Itong mga sobrang red. Green being the lightest or kung napapansin nyo, parang wala namang green. Kasi nga, Pilipinas kasi is very prone sa intensified earthquake even right now na nabalitaan nyo kung na ngayong nire-record ko, ngayong araw. So, ayun, nung nangyari sa Mindanao area.
So, yellow, konti lang. Kung napapansin yung mga less earthquakes dito sa area na 'to. And dito malapit sa Pacific Ocean na area, dito yung pinakasobrang prone sa earthquake dito sa malapit na kung saan entrance ng mga bagyo dito sa area na 'to. So, may pattern siya kung titignan yung mabuti. So, isa sa pinaka-prone din dito sa Pilipinas is that, of course, the storm, yung pinaka nangyari sa atin. Measured by Saffir-Simpson scale. So, this one is measured by means signal level. So, napapansin nyo kung blue siya, sobrang dark blue. Ito yung kung saan possible na mag-create or mabuo yung mga super typhoon or yung mga area na sobrang mataas yung chances your movement of winds in ang kilometer per hour. So, mas mataas pa rin yung chances syempre dito sa mas malapit sa Pacific Ocean na area na part ng ng country natin. So, ayun. So, dalawa lang yung nilagay dito sa base sa source na nakuha ko. The earthquake, intensity of an earthquake, and the tropical storms po. Kasi ito yung pinaka top 2 na kadalas nangyayari sa atin. Kasi yung ibang mga event, mga flood is connected din siya dito. So, yun po. So, under the geologic hazards, we have geologic hazard is adverse geologic event conditions. So, ayun po, introduction lang siya. So, of course, it can affect a threat. Yes, it's a very threat for us, for humanity, especially dito sa Pilipinas, na mas malapit tayo sa Pacific Ocean. So, dalawa po yung topic na under geologic hazard na i-discuss natin, the earthquake and volcanic eruption. Dalawa lang po. So, syempre, earthquake. So, shaking of grounds caused by sudden slippage of rocks masses below at the surface. So, ito yung mga hazards na pwedeng mangyari pag nagkaroon ng earthquake. Syempre, ground shaking, surface faulting. Yes, possible po na magkaroon ng split or fracture po sa lupa. Then also, we have the landslide. Just this one is very prone pag nagkaroon na ng fracture sa lupa. Possible, especially pag mga tataas na area. So, magkakaroon talaga ng landslide po. Then also liquefaction. So please remember this. Liquefaction is ito naman yung nangyayari pag yung lupa is more on nahahaluan ng mas maraming amount of water kasi nga pag nagkaroon ng maraming amount of water ng lupa, mas lumalambot siya as mas prone siya na magkaroon ng landslide. Then also, of course, we have the tsunami or tsunami pronunciation pero tsunamis po. So, of course, kung nagkaroon yung earthquake below the ocean, so automatically possible na magkaroon tayo ng tsunamis po. Or minsan, pag maliit lang na waves or tinatawag nating daluyong, o ayun. So, ito po yung illustration niya para ma-visualize yung possible na hazards na mangyari sa pag nagkaroon tayo ng earthquake. So, ito lang po yung ay mga sample lamang. So, may mga para makita natin itong tsunami, the landslides, kung napansin yung mga landslide, yung mga malapit sa mountainous. Ito yung, ayan, yung mga cracks sa ground natin. Then, please watch also this video. I guess, turn earthquake scout and security cameras, mga evidences. Ito yung mga pinakamalakas po na so far nahanap ko. Then also, we have the volcanic eruption. So, dito sa atin, buti ngayon na medyo less na yung volcanic eruption. Yung pinaka-recent na malapit tayo is kay Taal. Tsaka kay Mount Mayon. Pero kay Taal, di ba, continuous sa kamatayan that time, nagkaroon siya ng eruption. Of course, ito, when a magma is released from a volcano. So again, sabi ko sa inyo, nagkakaroon ng volcanic eruption po pag nagkakaroon ng convection current at changes sa convection current doon sa may plume ng volcano which is that results to eruption of volcano. So, ito yung mga hazards na possible na mangyari magkaroon ng hazard pag magkaroon ng volcanic eruption. Tepra, cold piece of fragment of rocks ejected for air eruption. Ito yung possible yung mga ashes po. Ashes na may halong parang tawag dito. Especially sa mga malalapit na area sa that specific volcano
Then also, please remember also this pyroclastic. Ito madalas to tinatanong. A volcanic phenomenon that involves highly intensity mixture of hot, fragmented solid, and expanding gases. So ito, very prone, very risky siya sa health mismo ng mga malalapit sa mga volcanoes pag sumabog. Yung mga, aside doon sa mga alikabok, may halo na siyang chemical na very harmful na siya sa breathing po ng isang organism. Pyroclastic po ang tawag doon. Next, we have the lahar. Of course, alam niyo na to. So, in an Indonesian term, described as a cold mixture of water and rock. So, syempre, the amount of temperature here is more than what you can measure. Then, also the lava, doom. So, continuously na spout pa yung mismong volcano. So, medyo delikado. Poisonous gases, syempre, may mga gases na, syempre, nanggaling pa yun sa below. So, may, aside doon sa phosphorus, ayan, yung mga sample elements na possible makuha natin, meron pang ibang gases na nanggaling sa ground natin na very hazardous po sa mga organism katulad natin. Yun, ayan yung illustration natin. Ayun. I also listed here the provinces that are highly risked po sa mga sa earthquake, volcano eruption, and landslide. So, dinagdag ko na din po si landslide here. Ayan. So, Siargao, La Union, Benguet, Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Ifugao. So, for volcanic eruption, dito Albay. O, syempre si Albay, hindi mawawala yan. Si Mount Mayon, nandyan. So, malamang sa Laguna, o kasama tayo. Kasi nga, malapit tayo kay Taal. So, that's why kasama tayo sa volcanic eruption na risk dito. Next, we have the meteorological hazards. Ito naman, tinatawag nating hydrometeorological hazard is ito yung mga hazard na kung saan related naman siya sa may halong water base. May halong are connected sa bodies of water natin. Hydro, meteor. So, it's related to atmospheric involvement. Hindi lang siya nangyayari coming from the geologic or sa ground level. Pero syempre, inaaral din natin. It includes the cyclones or yung mga bagyo, thunderstorms, tornadoes, syempre air, the drought or tagtuyot, and the floods po. So, excuse me. Unahin natin yung pinaka-prone, yung pinaka-kasama po sa atin, pinaka-prominent na top dito sa atin, sa Pilipinas, is the tropical cyclone. May tatlong term po na laging interchangeably na ginagamit to identify that. It could be a cyclone, it could be a typhoon, or hurricane. Same lang po yun silang tatlo. Pero kung gusto niyo siyang mas more specific, is nakadepende lang kasi siya sa location. O tayo, sa Pilipinas, mas malapit tayo sa Pacific around no, Western North Pacific. Ang tawag sa atin sa cyclone is typhoon. So sa China, typhoon din ang tawag sa kanila. Then for the cyclones, makikita siya mostly sa international cyclone yung pinaka-proper na tawag sa kanya. Then for the Eastern North Pacific naman, ang tawag sa kanya is hurricanes po. So, same lang naman yan sila. Pero sa atin bagyo, syempre typhoon, parehong bagyo. So, sa Pilipinas, ito yung pinaka-latest lang na nagamit ko last year kasi yung gamit ng PowerPoint pa. Ito po, ito yung so far yung nakita ko na ginagamit yung wind signals po natin. Kung gaano kalakas yung hangin na kayang i-create natin that contributes to a typhoon. Measured by kilometer per hour. Or di ba kung nabalitaan yung sa tibang may pagbugso at pag ganito, ganyan. So, that's measured by a wind signal. So, changes of the wind of signal or strength of the wind mismo. So, tropical storm number, ganito, ganyan, ayan po. Then also, nilista ko lang din dito yung naman yung top 10 strongest typhoon in the history. So, syempre dinamay ko na the ever history na talaga to Kung napapansin nyo, meron tayong number 3. Haiyan. Typhoon Haiyan or mas kilala siya sa Pilipinas na Typhoon Yolanda.
Yes, si Yolanda po, nangyari siya 2013, I guess. Hindi ko na masyadong ma-remember. 13, 12. So, it's way back that time. Sa 13, sakto nga. November 2013. So, of course, especially sa Visayas area, very disastrous siya. Kaya napasama siya sa number 3 lang naman, being the strongest typhoon. So, kung napapansin niyo, strongest typhoon ever exists is nangyari po sa Vietnam, followed by sa China, and then sa Pilipinas. So, dito sa category na to, ayaw ko makipag-compete sana. Laging si Pilipinas nasa top, pero negative tayo dito. So, yun po. Next tayo is, ayan, kindly watch also about sample lang po ng mga typhoon Haiyan or this one is taken by Typhoon Yolanda po. Ito yung nangyari. Mga iilan lang sa video. Then also, dagdagan natin si floods. So, kaya nagkakaroon tayo ng flood control program na yan para at least mabawasan yung floods na yan sa issue na yan ngayon pumasok because of floods. So, nakikita niyo sa picture, of course, alam naman natin that since malapit tayo sa prone tayo sa bagyo, automatically prone din tayo sa extreme rain amount of water na papasok sa ground natin. So, it can cause an increased amount of bodies of water sa ground natin kung saan tayo nakikita. But that's tinatawag nating flood. So, yung iba, may mga area kasi na sobrang bilis lang mawala yung flood. Especially pag madami pang mga ground or I mean yung mga tanim na lupa, that's a tanim na halaman or mga puno kasi nga naturally sinisip-sip nila yon. Pero may mga areas naman na kailangan talaga na magkaroon ng mga flood control systems, especially pa mga city levels na. So even nga yung mga rural areas is ngayon na is mas matagal na ngayon yung flood. I mean, what I mean is yung mga cities ngayon is nagkakaroon na ng flooding. So, supposedly dapat rare na yun kasi nga cities na siya. So, that's why mahalaga na magkaroon tayo ng flood control system. So, alam niyo naman yung issue na yan. So, kidding aside, ayoko na idagdag yung mga issue na yan. Is sana maayos na. Yan lang talaga yung aim ko. Sana maayos na siya. I mean, in a given time. So, aside kay flood. Ayan, si flood. Si flood. Ayan. I also listed here the most uh, estimated death because of that flood. Siyempre sa China, ano yung nangyari sa China, kadalasan na sa China po. Yung pinaka uh, matataas na maraming namatay sa history po because of that flood. Kasi nga, sa China, that time, way back that 1930s, since aside sa sobrang dami nilang population, being that time, isa siya sa pinaka maraming populasyon is of course that times paunti-unti na din na nawawala yung mga puno kasi nga naging modernized na yung China din. Coming from 90s, ganito, ganyan. So, yun po. Then we have the tornadoes or ipo-ipo. So, sa Pilipinas, sobrang hindi naman siya less po yung nangyayari dito as compared sa ibang bansa. Sa mostly, sa tornadoes is just a body of wind na nangyayari. So, violent rotating column air extend from a thunder to a ground. So, yun po. Dinagdag ko lang dito. That's a tornado. Hindi siya masyado in-explain kasi nga hindi naman siya masyado nangyayari dito sa Pinas. So, dagdag ko na din, another lesson that we have here is marine and coastal processes and their effect. So, about 70% of Earth's surface is covered by water. So, kanina nakafocus tayo about sa atmospheric levels in a typhoon and floods. This one is more on focus naman siya sa relationship between the ground and the bodies of water. Kanina kasi, ang focus lang nun, kanina nag-start tayo, ang focus niya is more on the ground. So, sa lupa, cross level lang. Tapos, we followed by the ground in relation to atmosphere. So, sino sa mga typhoon, wind, then may halong water. Then, ngayon, which is mas kilala siyang hydrometeorological hazard,
Ngayon naman, naka-focus naman tayo kay marine and coastal areas. So, it's an involvement of a water again and land po. So, about 70% of Earth's crust is covered by water. So, ito kayang sabi natin. So, Earth's crust is made up of 70%. So, malamang sa malamang, since 70% siya, very prone na tumaas or matabunan. May mga areas na matatabunan ng water. So, yun po. That's why we mataas na yung hazard. That's why we have the marine and coastal areas. So, ito yung mga terms na tatandaan nyo lang dito. Oceanography, study of ocean. Siyempre, oceanography. Ayan, mention ko. Marine process includes waves, tides, level change, and coastal movement. So, these are the following hazards and na possible mangyayari between the coastal and marines. So, unang-una, dito hiniwalay na siya si coastal erosion. Pag, pag sinabi po kasi nating coastal, ito yung area na kung saan coming from a ground, ayan, coming from a ground, mas malapit siya sa tubig or madalas na mangyayari 'to sa mga area na malapit sa bodies of water. Kaya nga coastal, magkaroon ng erosion na malapit sa bodies of water. Where wave lands by the sea, it is the loss of displacement of land along the coastline. O, ayan. Coastal erosion, ibig sabihin, possible na mangyayari siya sa coastline or yung mga area na malapit sa bodies of water. So, nagkakaroon ng erosion because either masyadong malakas yung wave of current, the tides, the wind-driven waters, and other impact of the storm. So, ito yung papasok yung mga types na to. So, mostly kasi, since malakas nga yung wave, unti-unting kinakain ng tubig yung mismong mga soil or yung mga rocks na yung mga rocks na. So, in a given time, yung tinatawag natin coastal erosion. Depende din siya sa lakas. So, example nito, hydraulic action, the force that waves crushing into cliff. So, basically, malapit siya sa cliff. So, unti-unti kinakain ng tubig yung mismong cliff. Then, ayun. So, madami pa siyang types. So, yun. Basahin niyo na lang po. Then also, we have the saltwater intrusion. O, pangalan pa lang, intrude. Pinapasok. Pinapasok yung alin? Yung pinapasok yung aquifers. Tayo, dito kasi sa yung bodies of water kasi, ginugroup natin siya in a multiple types. Meron tayong tinatawag na seawater, meron din tayong tinatawag na groundwater, meron din tinatawag na fresh water. Pero, syempre, mas mataas pa rin yung porsyento ng seawater rather than fresh water. Si fresh water kasi, dito, ito yung possible na source of water na iniinom natin. While sea, no, sobrang mas mataas yung percentage, is unti-unti kasing ini-intrude ni salt water si fresh water. So, in order for us to drink a salt water, syempre kailangan natin makuha yung fresh water doon. So, ang nangyayari ka dito sa salt water intrusion is that normally, yung sa groundwater natin is a type of a fresh water is pinapasok na po ng salt water. So, ibig sabihin, yung amount ng fresh water is umuunti or mas bumababa wherein apektado yung mga tao pag mas bumababa yung percentage ng fresh water. So, yun po yung tinatawag nating saltwater intrusion. So, kumbaga, it's also occurs when a saltwater infiltrates fresh water. So, yung fresh water na tinutukoy ko, mostly itong mga aquifers is nakikita sa groundwater natin. So, fresh water siya na ginagamit natin in multiple ways na ginagamit natin pang-inom. So, yun po. So, very risk din siya, hazard din po siya. Next is, ayan, ito po yung aquifers na tinatawag natin. Ito yung, ano ko na siya, aquifers coming from the bedrock sa ground natin. So, lakes, fresh waters, ayan, table, o, di ba, nakikita nyo? Dito yan, aquifers na tinatawag. Next, meron tayong tinatawag na submersion. Refers to the movement of coastal sediments from visible portion of the beach to the submerged nurture region of
the cause. So, ito naman is, since nga continuously gumagalaw yung bodies of water, yung mga especially malalapit din naman sa coastal areas, yung land areas, possibly due to continuous movements of wave, probability na magsusubmerge siya in a given time. So, that's a hazard also sa mga tao na malapit po sa coastal areas. Yun. So, in this part, please remember this. So, mitigate how we can minimize or lessen that hazard. So, ito po yung mga possible na suggestion. The seawalls, creation of seawalls. Ito po ay general, flood related din dito yung concept ng flood control. Breaks water, beach nourishment. Itong example natin, beach nourishment. Nagkakaroon ng amount ng sand. Nilatagal natin installation of small walls and sandbags. Ito yung mga sample actions. Beach dewatching, ban of mining activities. Yes, it can contribute kasi din siya. So, ito po yung possible na suggestions to at least mitigate or lessen that coastal erosions. Marine and coastal erosion. So, yun po, yung mga suggested lang. Ayun. So, now, let's come up with the last part of our lesson. The climate change and weather. So, this part is, madali lang natin siya i-distinguish. So, papasok na po yung concept ng branch ng science na kung saan nakafocus lang tayo sa atmospheric area phenomena which is inaaral siya sa meteorology or a study of science that focus more on the atmosphere po. Meteorology. Hindi lang siya yung pagpasok ng mga meteors sa planet natin, but of course, all events na nangyari sa atmosphere natin. So, the widely used organization or development area na nakafocus po sa pag-aaral ng atmosphere natin is PAG-ASA, the Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services and Administration. So, PAG-ASA, yung nagbabantay sa bagyo. So, let's differentiate weather between climate. Unahin natin kay weather. Ang pinakamabilis siyang mangyari is place in a short period of time. Keyword niya lang, short period of time. So, ibig sabihin, ngayong araw, which is 10, ngayong araw, either be sunny, maybe bukas naman cloudy. So, in a short period of time siya. Weather po ang tawag doon. That's why we have this. Next, we have elements of weather. So, para masabi natin yung weather is maging cloudy or sunny, syempre, tinitingnan natin yung strength of wind. Kung normal lang siya, banayad ba movement in the atmosphere measured by wind, vane, and anemometer. So, madami tayong mga tools to measure this. Atmospheric conditions. So, syempre, kaya nga minsan, ang batayan natin pag lumakas yung wind. So, probably there's something na naman nangyayari sa atmosphere natin. Then, also the temperature. So, di ba, alam naman natin, pag mabagyo, mas bumababa yung temperatura, mas malamig. Humidity, kung alam naman natin humid, 'pag medyo palapit na mag-ulan nakakaramdam tayo ng masyadong mainit-init na area kasi nga humid yung bodies of water na almost malapit ng bumagsak sa cloud. So, that's humidity. Precipitation, products of a rapid concentration and process. So, precipitated, may area na highly precipitated and there are areas na naman na less. So, yun lang, pinagkaiba na pag sinabi ng weather, short period of time, and nakadepende siya sa mga factors na. Then, also, under, we have the climate. Kung si weather is short, naman si climate is long period of time. Nakadepende naman siya sa kung saang location natin siya makikita. Ito yung mga batay natin. It could be tropical, dry, temperate, continental, or a polar. So, nahati siya. Tayo, malapit tayo sa equator. Yung klima natin dito is we are under the tropical. Medyo mainit-init tayo. So, near tayo sa equator. So, equator, again, is an imaginary line that split po sa planet Earth natin. So, sa polar, ito yung mga cold areas po. So, automatic the temperature here is frozen, mas below the 0 degrees Celsius. So, ito yung mga factors that affect the climate. Of course, we have the latitude and the altitude. Unahin muna natin si latitude, the main factor affecting global climate. So, this one is the latitude. So, again, coming from the equator. So, sa kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, is
'Pag mas malapit tayo sa equator, mas temperate po nararamdaman natin or medyo mainit-init. While 'pag palayo ng palayo tayo sa equator, coming to the northern and southern, mas palamig ng palamig. So, that's a latitude. For the altitude naman, or papasimplihin natin, ang batayan natin dito is parang yung height po. Anong height na sinasabi natin? 'Pag sinabi nating altitude po, ang reference point natin is coming from the ground. To be specific po, it's from the bodies of water. Bakit yung bodies of water? Bodies of water kasi is a liquid. So, ang sinusukat natin dito is yung sukat lang ng atmosphere natin. Kung bagal, air is a gas, water is a liquid. So, ang sinusukat natin is above the sea level to measure the temperature of that. Ang pinaka-logic lang dito that coming from a ground hanggang pataas, pataas ng pataas or bumababa yung temperatura. Pag tumataas yung height or yung altitude natin, bumababa po yung temperatura or temperature. So, ikaw ba naman? Tayo, ngayon, kung nasa Himalayas ka, above the Himalayas, so syempre malamig siya kasi nga mataas yung altitude niya or yung height niya coming from the pinaka-normal na ground natin. So, pag nasa taas ka ng seroplano ka, mas mataas yung altitude mo. So, mas malamig dun kung andun ka. Pero, hindi lang naman temperature yung tinitingnan natin, the pressure itself. So, bumababa yung pressure po ng nararamdaman natin coming pagpataas ng pataas tayo coming from the ground. So, yun po, yung tinitingnan natin for the climate. So, another factor also that contributes is the topography. So, kung baga yung location natin, kasi may mga portion naman talaga na masyadong mataas. Meron namang area na sobrang baba. May area naman na malapit sa tubig, or malapit-lapit sa shore, sa coastline. Meron namang medyo malapit sa desert area. So, topography po ang tawag doon. So, other reasons includes the bodies of water, yun po, prevailing winds, so factor po siya as a general. So, ito po yung other terms po na makakatulong na dapat yung tandaan. So, climate change, law short, na related dito, the long-term shift of temperature. Climate, long-term. Pag natandaan nyo, climate, long-term shift. Pag global, continuous siya. Continuous din na umiinat talaga. Yung Earth. Then, greenhouse effect, a lower atmosphere by tapping solar energy and greenhouse gases. Ito yung related naman sa heat na pumapasok sa Earth or in natatrap yung ibang init kasi nga may problema because of the gases that we have in our atmosphere like carbon dioxide. So, factors contributes to climate change. Ayun po, it could be a natural, it could be a human factor. So, this one is self-explanatory po. Ways to mitigate climate change. So, ito na po. So, please read this one. It might help you in a situational concept po sa exam. So, please read. Ayan. So, we are done already. Thank you everyone for watching and wish you luck for your exam. See you, STEM students.